Hello mga mare, magluto naman tayo ngayon ng bulalo. Ito nga pala ay ni-request ng kapatid ko dahil matagal na nga daw niya itong kinikrave. Ang sarap talaga mag-ulam ng ganito mga mare, lalo na kapag yung karne niya ay sobrang lambot. Ang perfect nito i-partner sa patis, kalamansi na may sili ay nako talaga namang mapapakain ka ng marami. Mabilis ang luto lang ang ginawa ko dito mga mare. So ito nga pala ang gagamitin natin na karne, ang tinatawag na beef shank or yung pangbulalo ka. So 4 na piraso lang ang kinuha ko dyan mga mare dahil medyo pricey nga ang karne ng baka. Naglagay na rin kami dito ng sibuyas, peppercorn at tubig at pakukuluan lang natin ito ng mailang minutes. So habang inaantay namin na humulo yung karne mga mare, hinugasan na rin namin muna itong Chinese cabbage na ilalagay natin sa ating bulalo at syempre maglalagay rin tayo dito ng sweet corn. And after ilang minutes, ito na nga ang ating pinakuluan. So natanggal ko na nga pala mga mare yung mga lumutang na impurities dito kaya naman maglalagay na ako dito ng onion leeks para mas lalong bumango itong ating bulalo. Nag-add na rin ako dito ng beef cubes at syempre ang patis para mas lalong lumasa ang sabaw nito. And after ko nga ito matimplahan, nag-add pa ako dito ng tubig at palalambutin nga natin itong karne mga mare at sinabay ko na rin dito itong sweet corn. At dahil manakulangan na rin kami sa time mga mare kaya naman ito nga at pinalambot ko na lang ito sa pressure cooker. Saktong lambot lang din ang pagkaluto ng karne mga mare dahil dito nga ay ilalagay pa namin itong patatas. At nang napalambot na nga namin yung patatas, nilagay na rin namin dito yung beans at Chinese cabbage. Ang perfect talaga ng ganitong ulam mga mare, lalong-lalo na tuwing tag-ulan dahil sabaw pa lang, nako talaga namang mapapakain ka ng marami dito. At syempre, kapag ganito ang ulam mo, marami nga ang nag-request mga mare na magluto naman daw ako ng sinanglaw na baka. Isa rin ito sa mga pagkain Ilocano na talaga namang napakasarap talaga. Sabaw pa lang ay naku, mapapakanin ka na ng marami dito. At syempre kapag ganito ang ulam natin, hindi talaga mawawala ang patis kalamansi na may sili ay naku, napaka-perfect talaga nito. Kahit na mainit ang panahon mga mare, kung ganito naman kasarap ang sabaw mo ay talaga namang mapapahigop ka ng marami. So para nga sa recipe ito mga mare ay gagamit na tayo dito ng laman ng baka at iba't ibang mga laman loob ng baka tulad ng isaw, puso, kidney, syempre meron din tayo ditong liblibro, balat ng baka, at syempre ang tuwalya ng baka. So after ko nga ito mahugasan ng mabuti mga mare ay ito nga at hiniwa-hiwa ko ito ng maliliit na pa-cubes. Depende rin naman sa inyo kung anong gusto nyong hiwa pero kahit anong hiwa pa yan ay okay lang. So sa paggigisa naman natin ng mga karne mga mare ay inuna ko muna itong isaw ng baka dahil meron na itong mga kasamang mga taba. Kaya antayin lang natin ito na lumabas or ma-release niya yung sarili nitong tabak bago natin igisa dito ang mga aromatics. So pag okay na yan mga mare ay ito na ilalagay ko na nga dito or igigisa ko na itong luya. Inuna ko muna yung luya and then sinunod ko naman itong sibuyas. So nung okay na yung mga aromatics na nauna, isusunod ko naman dito ang bawang. Every time na magluluto talaga ako ng sinanglaw mga mare ay inuuna ko talaga ang luya at sibuyas dahil mas mabango talaga ito. At nang okay na nga ito mga mare ay sinunod ko naman ng ilagay dito or isutay itong mga laman loob at laman ng baka, pinagsabay-sabay ko na yan mga mare. And then isusutay lang natin ito ng mabuti mga mare at pag okay naman na yan ay pwede na natin itong timplahan. So ako naglagay ako dito ng patis at bukod sa patis ay naglagay pa ako ng konting salt and pepper para mas perfect ang lasa nito. And then nag-add ako dito ng isang beef cubes para mas maging malasa yung sabaw nito. So kung ano man ang gusto nyong ilagay na mga seasoning dyan mga mare ay okay lang din naman. And then after ko nga ito matimplahan at may simmer ito ng mga 15 minutes ay nilipat ko na nga ito sa pressure cooker dahil dito ko nga ito palalambutin para mas mabilis. And then nag-add na rin pala ako dito ng 1.5 liters of water at pakukuluan na natin ito mga mare ng mga ilang minutes lang. Siguro umabot ito ng 25 minutes at ito na malambot na yan kaya nilipat ko nga ulit ito sa ibang pot. At bago nga natin itong kainin ay syempre tatanggalin ko muna yung mga nagsilutangan na oil nito para mas healthy naman. And then nag-add lang ako ng spring onion at pagkalagay ko nga ng spring onion dito mga mare ay lalong bumango nga yung aroma nito. At ma-share ko na nga lang din dati mga mare na nung bata pa ako siguro nasa 7 years old pa lang ako, laging nagluluto ng ganito ang tito ko every Sunday. Tapos meron pa itong kasama na dugo ng baka at ang tawag namin dito dati ay paksiw na baka, hindi sinanglaw. Lutong Ilocano nga ulit ang niluto ko for today mga mare at ito nga ang tinatawag namin na inbaliktad na baka. Ito pala mga mare ay para siyang kilawin dahil half cook lang ang pagkaluto nito.
Sobrang sarap talaga nito mga mare, lalong-lalo na kung isasabay mo yan sa mainit na kanin. Pwede talaga ito pang ulam mga mare at syempre pwede rin itong pampulutan. Kaya naman kung gusto niyo malaman kung paano ko niluto ito, tara at magluto na tayo. So para sa reseping ito ay gagamit nga ako ng karne ng baka. Kailangan fresh na fresh yung makuha natin and then slice lang natin yan na maliliit na maninipis. So ang una ko ang ginawa dito ay tinimplahan ko lang ito ng patis. Naglagay na rin ako dito ng minced ginger, minced onion, ground black pepper at syempre mag-add na rin ako dito ng suka na galing sa Ilocos Norte. Mas masarap kasi ito mga mare dahil mas mabango pero kung wala kang yan ay pwede rin naman tayong gumamit ng white vinegar. Pwede rin pala kayo mag-add dito ng preferred nyo na seasoning mga mare para mas malasa ang karne. So after natin matimplahan yan mga mare ay pwede naman natin itong set aside or i-marinate muna for at least 30 minutes. So kapag okay na yung karne ay pwede na tayo dito mag-saute ng mga aromatics. So ang gagamitin ko lang dito ay luya at syempre ang sibuyas. Wala na pa akong ilalagay na bawang dito dahil ang sabi ng nanay ko, mas okay kung luya at sibuyas lang ang panggisa natin dito. Kapag pinagsabay nga naman ang luya at sibuyas ay sobrang bango talaga ng amoy niyan. Kaya after nga natin yan maigisa ay isusute na nga natin dito itong marinated beef natin. At para mas maging authentic Ilocano style ito mga mare ay maglalagay nga ako dito ng papait. Ito nga pala yung ginagamit sa papaitan pero hindi naman ito masyadong mapait dahil hindi na ito po. So after nga natin may lagay yung papait ay sinimmer ko na ito for ilang minutes lang and then eto na okay na nga itong ating imbaliktad na baka. Napakasarap din talaga nito mga mare at bukod na sa dinakdakan, dinuguan, insarabasa at igado ay isa rin ito sa pinakamasarap at pinakagusto naming mga Ilocan. Ang Ilocano recipes talaga mga mare ay isa yan sa pinakamasarap na pagkaing Pinoy. Nako talagang hindi ko yan ipagpapal. Anyway,